ng pagsubok, kung saan kayang tumulong at dapat tumulong ang pamahalaan, we must be there with a helping hand. Where government can contribute nothing useful, stay away. Let's be more helpful, more courteous, more quick. Kaakibat ng ating mga adhikain, ang tuloy na pagkalinga sa kapakanan ng bawat Pilipino. Iisa ang ating pangarap, maunlad at papayapang lipunan kung saan ang magandang kinabukasan ay hindi pangarap lamang bagkus natutupad. Sama-sama tayo sa tungkuling ito. May papel na gagampanan ng bawat mamamayan, negosyante, pinunong bayan at simbahan, 10 na mga nasa lalawigan. We are 3 branches, but 1 government. We have our disagreements. We each have hopes and ambitions that drive and divide us, be they personal, ethnic, religious, and cultural. But we are one nation with one fate. As your president, I care too much about this nation to let anyone stand in the way of our people's well-being. Hindi ko papayagang humadlang ang sinuman sa pag-unlad at pagsagana ng taong bayan. And I will let no one and no one's political plans threaten our nation's survival. Our country and our people have never failed to be there for us. We must be there for them now. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan po ang ikawalong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Arroyo. At tumagal ito ng halos isang oras. Isang oras. Alas 4 nagsimula at pasado alas 5 ng konti ngayon. At halos malaking porsyento po ng kanyang pong naging talumpati ay pagpaliwanag sa tulong na ibibigay sa mga mahihirap na sektor natin, yung value-added tax na talaga namang lahat ng kanyang mga kritiko ay pinapanawagang alisin muna ito sa kasalukuyan, ano? Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng paglatag ng mga nagawa niya noong 2007. Sinabi napakaganda raw ng mga economic indicator dati, magandang growth rate. Pero ngayon na may global crisis sa pagkain at langis, kailangan daw higitan ang ating self-reliance. Handa raw tayo para labanan ang krisis. At aminado rin siya, Iga, na mababa man ang kanyang popularity ratings, ay responsibilidad niya na alagaan ang mga mahihirap, ang mga padre de pamilya, mga teacher, mga OFW at ang karaniwang Pilipino. Kaya medyo naging motherly ang kanyang tono dito sa bahagi ito ng kanyang tulumpati, no? Sa ngayon po, bumaba na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa podium dyan po sa Batas ng Pambansa at sasalubugin na siya ng ilang mga kinatawan ng Kamara at nagpasalamat siya sa tulong ng Kongreso. Baka akalain ng iba pag sinabing Kongreso, Congressman lang ng Senado, kasama mga senador din doon. Dahil wala nang maipapasang batas kung hindi magkasama yung ano. At alamin na natin nangyayari mula mismo sa loob ng Batas ng Pambansa. Narito, tawagin natin si Mark Salazar. Mark? Igan, muli bumabahid si Pangulong Arroyo sa plenary dito sa session, sa floor, para kumamay uli sa mga tao na medyo nagsisiksika papunta na naman sa kanya. No? Pwedeng dumaan sana ang Pangulo doon sa likurang bahagi ng podium, kung may message yung umalis na agad. Pero ito ay nakihalubilo muna sa mga opisyal, particular dito sa mga upuan
na kalapit ng mga senador. At ito pa naman binabaan niya yung area ng senador ng mga oposisyon na hindi naman umalis sa kanilang mga upuan para sa lubungan ng Pangulo at kamayan ito matapos yung kanyang mahigit isang oras na sona dito sa Kamara. At yung mga media, kanya-kanya naman ngayon dagsado sa mga, yung isa-isa pinakilala ng Pangulo na mga case study, ano kung tawagin natin, o yung mga highlights, yung mga nakinabang ng kanyang mga proyekto, kagaya nga ng isang bata na hero daw doon sa Bagyong Frank na iniligtas sa kanyang mga magulang at kapatid, na pinagpunihan at pinanggit ng Pangulo sa kanyang sona, maging yung mayor na nakabahag, tangi dito sa plenary ay dinudumog din ng mga media para kapanayamin tungkol nga doon sa kanilang proyektong napakinabang dito lang sa mga programa ng Pangulo. Higa at si Pangulo Arroyo ay muling dumaan sa center aisle, kasama pa rin ang inihatid sa pababa ni Senate President Manny Villar at ni Speaker Nograles. Ito ay muling dinumuguli ng mga mambabatas na pumila uli sa center aisle para kamayan ang Pangulo paglabas nito sa plenaryo. Mark, paano nag-react yung ilang mga nakita mo sa tabi mo? Paano nag-react habang binabagi ng Pangulo yung kanyang sona? Halo-halo rin ba yung reaksyon? Alam mo, ako ang napansin ko na pagka yung mga ekonomiya pinag-uusapan, medyo pumapalakpak pagka meron pa isa o dalawang nagsimula ng palakpakan. Pero ang pinakamalakas tiga na palakpak dito kasi dito sa side ko, sa South Wing, ang gallery, ay yung i-announce na yung 50 cents tapos na lamang yung text. Ito Pangulo yung pinakiusapan niya yung mga cellphones dahil ito ngay way of life ng pagprotect ng mga Pilipino. At yan, napakalakas ng palakpak dyan. At nagigiliw rin sila doon sa mga isa-isang binabanggit nga ng Pangulo na mga dinala pa rito sa gallery na mga case study na nakinabang sa kanyang mga proyekto from irrigation to agrarian reform o yung mga kontra-kotong na programa ng Pangulo na driver na nakinabang. Yan ilan sa mga pinakamalalakas ng palakpak na na-receive na parang entertainment din. Tsaka malaking tulong din yung apat na white screen dito igan sa loob ng plenary na tinitingnan na may visual aid kasi yung mga manonood, yung mga nakikinig meron din gabay sa kanilang mata dahil may mga playback o may mga video na pinapakita dito sa plenary habang binabanggit ng Pangulo ng kanyang mga proyekto. So medyo na-capture yung attention ng mga manonood. Tapos naging taglish, Mark, yung speech niya ngayon, nagkaroon rin siya ng video presentation. Di tulad ng mga nakaraang taon, PowerPoint ata yung ginamit niya dati. Ngayon, meron siya mga video clips na nilatag. Yung mga, big yung mga sinasabi nga ng mga katabi natin na mostly naman mga local officials, na parang napapansin daw nila yung effort ng Pangulo na sa labas ng Metro Manila. Mga taga-probinsya yung mga nandito. At yun nga yung effort daw nila na ng Pangulo na mag-reach out sa masa sa kanyang tona, kaya ito nagtatouch. Kaya rin siguro na sa mga higit sa 10 panauhin na in-acknowledge niya sa kanyang tulumpati, lahat sila parang tila mga karaniwang Pilipino, wala yung mga personalidad talaga. Kung dati talagang binigyan